Welcome back sa ating pagbibuild o pagde-design ng printed circuit board na custom design natin. Ito yung project natin nung nakaraan pa. Ito ay para sa Piso Wi-Fi vending machine. Ito ay napakasimpleng design lang. Ilan lang ang pyesa, pero ang kakaiba dito yung sukat niya talaga. So, nung nakaraan, gumawa tayo ng schematic, nagawa tayo ng layout, at nilagay natin mga pyesa. So ngayon, magra-routing na tayo, tsaka yung meron pa tayong naiwan na problema ng nakaraan, yung mga error ay ayusin natin. Tapos lalagyan natin ng mga arte, kagaya ng paglalagay ng logo, mga label. Tapos gagawin na natin siyang Gerber file. Yung Gerber file, yun naman ang ipapasa natin sa PCBWay, sa sponsor ng ating video. Ang video na ito ay handog sa atin ng PCBWay. Ang PCBWay ay manufacturer ng printed circuit board sa China. Sa halagang $5 ay makaka-order tayo ng 10 printed circuit board sa unang order natin. Bukod pa dito ay meron din silang PCB assembly, 3D printing services at CNC services. Kaya't kung may proyekto tayo, printed circuit board man yan o 3D printing, ay pumunta lamang sa PCBWay.com. Okay, dito tayo natapos nung nakaraan na. Dito sumakit ang ulo ko. Medyo matagal na bago ko binalikan to. Kasi sumakit talaga ulo ko dito. Especially dito sa tatlong to. Ayusin natin to. Kasi kapag nag-design rules check tayo, puro siya ang lalabas sa warning. Ayun o. Ayun o, puro siya. Siya, at siya. Okay. So, ipiprint ko na sana to sa printer para masukat natin ang actual sa board bago tayo mag-routing. Kaso, kailangan ayusin natin to para wala tayong error. Ayusin natin tong part na to ngayon. Pag ni-right click natin to, ito may change footprint. Ang footprint natin ay 2.54 mm ang pitch niya. Ang pitch niya, ibig sabihin, kada butas. Gawa natin ang sarili niyang footprint. Punta tayo sa ating footprint editor. Okay, gawa tayo ng bagong footprint niya sa footprint editor. New footprint. Gawin natin 3-pin ang pangalan. 3-pin. Ang footprint type natin ay through hole. Okay, tapos maglagay tayo ng ito, add pad. 1, 2, 3. Okay. So, ito, position Y. Zero natin to. Ay, sorry po. Reference pala yung ano ko. Dahil sa pin na to, ang position niya ay 0, 0. Ito, position X ay gawin natin 2.54. 54. Yun. Tapos itong isang to, 5.08. Dapat ito ay 5.08. Enter. Pwede natin itong gawing rectangle. Yon. Kalimitan naman pin 1 naka-rectangle eh. Hole size 0.7. Gawin nating 0.9. Yon. Para hindi tayo mahirapan. Tsaka meron, dyan tayo mag-a-adjust eh. O gawin natin 1 mm to. 1. Enter. Ganda. 1 mm. At ito ay 1 mm. Pero manipis yung ano niya, no? Gawin natin 2. 2. Yun. 2. At ito ay gawin natin 2. Pad number pala yun. Pad number 3. Okay. Ay. Ito lang. Yan. Yung round kasi, ano lang siya, size X lang siya. Yung square, meron siyang size X tsaka size Y. Okay. Save natin to. Saan daw natin isa-save? So, doon ko to ilalagay sa ginawa kong, meron akong ginawang folder na eh. Custom footprints. Okay. Save na siya. Close na natin to. Balik tayo sa ating schematic editor. O kaya sa dito na. Right click natin to.
change footprint, new footprint library. Ayan, nagbukas siya. Punta tayo sa ito, custom footprint, 3-pin. Okay. Change. Close. Tapos, R natin para sa rotate. Properties. Tanggalin natin to. Okay. Tapos, move natin to yung J4 na to. Tapos, ayan. Design rules checker tayo. Run DRC. Wala na yung warning. Ang ganda. Oh, okay na. Dahil ginawa natin siya ng sariling footprint. Tanggalin natin to. Delete ko to. Para hindi na lumabas pa sa silk screen natin yan. Okay. So, ira-route na natin to. Ira-route na natin. Save ko muna. So, ganun yung paggagawa ng footprint, no? Parang ginawa ko lang to. Gawa na lang tayo ng hiwalay dyan. Pero yung simpleng footprint lang yun. No? Ang gagawin ko dito ay ipiprint ko muna. Print. Ang mahalaga ay 1:1. Black and white na lang. Print preview natin. Ganito ang lalabas sa printer natin. Pero ipiprint ko to sa medyo matigas na papel. Uy. Baluktot. Pero pwede na. Folder to ng pinutol ko. Mukhang para matigas-tigas. Mukhang mubra naman eh. Gugupitin ko lang. Dito ko siya pinrint sa folder. Tapos niyaga akong gupitin. Bilog na bilog yung bilog. Kung titingnan natin, ito yung huling print natin. Sa pares lang to ng dimension sa labas. Hindi naman perfect yung pagkakagupit ko. Pero sakto. Diyan papatak yung kanyang exhaust fan. Nasaan pala exhaust fan natin? Perfect siya oh. Pati mga butas, perfect. Ayan oh. Galing. Tusok-tusok ko nga pala to. Para sundot-sundot ko lang dito. Para ma-shoot natin dito. Subukan natin. Kasi ito ang concern ko eh. Pero nilakayan ko naman ng butas niyan. Ayaw sumot. Ayaw lumusot. Hirap. Pero, kung titingnan natin, pasok na siya, oh. Ayun, yung tatlo madali lang. Ayun, lumusot, oh. Ang galing. Pero dito, ayaw lumusot. Kasi ito yung butas, eh. Hindi ko natusok lahat. Ang galing, oh. Ang ganda. Sa tingin ko, okay na to. Pwede na tayo mag-routing. Route na natin to. So, ang routing ay ito. Route tracks. Tapos, pili tayo dito ng track. Dito tayo sa, ginawa natin 1.4. Ang 1.4 ay itong output na to. Tingnan natin, 5 volt. Kulay pula. Nga pala, tayo ay nasa layer. Ba't sa edge cut? Dapat dito tayo sa tingnan natin ang 3D viewer, Alt 3 natin. Kung ano yung ginawa natin na yun. Ayun naman siya, oh. Ayun yung track natin. Ayun, yung copper trace na yan. Okay. So, kusa siyang naglagay doon. Yung kulay pula na yun ay nasa front copper layer tayo. Ulit. Tapos, pag ganito. Tapos, pag ganito. Tapos, pag ganito. Yan, tapos, yan, saraduhan na natin to. Buuin na natin. Yan, ang ganda. Ayan yung ating 5 volt. Yan, teka, butas pa to ha. Yun ang butas pa oh. Binuo ko na no. Pero pwede nating ano yan eh, drawingan ng polygon. Pero ayos na yan. Mas maganda na yan. Alt 3. Ayun siya oh. Buo na yung ating copper trace. Ang ganda. Ayan lang naman yung 5 volt natin eh. Tapos yung ground, wag na muna natin intindihin yung ground kasi gagawa tayo ng ground pane. Dito tayo sa ilaw. Maliit lang naman tong ilaw na to. Pili na lang tayo dito. Mga
12 mils. Malaki na ba to? O, pwede na to. Saan ito punta? Dito lang pala ito pupunta. Tapos itong 12 volt ay iwas natin konti. Click. Pwede natin i-click yung ganyan. Click ko rin dito. At diretso siya dito sa 12 volt. Yun. Tapos yung 12 volt na to ay diretso rin siya dito. Escape ko. Palitan natin to ng mataba-taba. 1.4. Tapos balik tayo dun sa ilan yun? 0.3 mm. Itong 12 volt na to, papunta lang to dito. Okay. Teka. Tabaan natin ng konti to. 12 volt to eh. Lagay natin yung 0.7. Ground na lang to. Ito ground din tong dalawang to. Dali lang ng wiring nyo. Tapos tong dalawang to, ground lang din to. Tsaka to, ground lang din. Ito, lipat tayo sa ilalim. Itong bottom copper layer. Dahil 2 layer lang tayo. Ito na lang gagamitin ko tong 12 mils. 0.305 mm. Para dito tayo sa bottom. Pak. Ayan, kulay isul siya. Oh. Nakita nyo, pwede tayong dumaan dito kasi SMD tong dalawang to eh. At doon siya pupunta eh. Oh. DRC rules check na natin. Run DRC. So ayan, wala tayong warning. Pero merong mga error. So yung error naman, sa ano lang yan eh. Yung mga hindi pa natin na-wire. Check na natin ang ating 3D model. Balik rin natin ang board. Ayun siya oh. Ito kasi oh, masyadong malapit eh oh. Close ko natin to. Ma-adjust natin to eh. Yun. Yung meron siyang parang anino. Hanggang dun lang siya oh. Okay. So, papayag ang DRC natin dahil dun sa rules design natin. Dito sa constraint, minimum clearance natin ay 0.15 mm. Kung gawin natin itong 25 at i-DRC check ulit natin. Ay, naging 20 yung error. Ayan o, meron tayong dalawang violation. Ano to? Ayun, nagkaroon ng arrow. Tsaka ayun. So, close natin to. Ayun, lumaki na yung anino niya. Ayan. Nagkukulay green to kasi tiyatamaan niya. Okay. So, basic. Kay PCBWay naman, 0.15 lang ang hinihingi nating minimum. Okay lang yan. Teka, there's a rule check ulit natin to. Ayan, wala na. Check natin yung huling pinaprint natin. Ito ba yun? Ito nga yun. Ayan, dyan ko na siya pinadaan. Ayan siya, oh. So, okay lang. Pinadaan ko rin dun. So, walang problema tayo dun. 7.0 tong ginamit ko dito. Tabi lang natin yan dyan. Balik tayo dito sa design natin. Okay. Track na rin natin tong isang to. Sa ilalim pa rin tayo. Pwede tayong dumaan dito. Hindi natin pwedeng idikit yan ganyan. No? Kusa siyang iiwas. Pwede natin daling kagad dun. Siya magko-compute ng mga ilagan niya. Sumunod naman sa rules yan. Maganda. I-guide natin. Kaya i-click ko yan. Banda dito. Hindi pala tayo lulusot doon. Ayun, doon ang daan sa ibabaw. Pero pwede rin tayong kumibabaw na. Lagay tayo ng, escape ko lang, lagay tayo ng add via. Tapos pwede tayo pumili dito. Via 0.610, 0.3 mm. Inner tsaka outer niya yun. Yun, tapos balik tayo sa route. Punta tayo sa ibabaw. At yun. At dito tayo sa ibabaw yan. Para hindi tayo makarang sa ground na to tsaka sa ground na to. Okay. So yun lang ang ating wiring. 3D viewer muna tayo. So dito sa 8.0 wala na yung patayan ng mga 3D dito. Pero meron dito sa gilid. Oh. SMD model. Virtual model, ano to? Wala. True hole models. Yan. Para board na board lang kita natin. Tapos, pwede natin tanggalin dito yung front mask.
Yun. Yung mask, yun yung pinakapintura niya. Etong dilaw na to, ito yung copper trace na natira. Pag walang pintura yung board natin, yan yung pinaka parang wire. So maglalagay pa tayo ng ground kasi meron pang mga ano. Lahat na natirang walang copper, gagawin natin ground. Tingnan natin likuran pala nito. Ba't may kulay green to? Dahil bottom mask. Yung may mask, ito. Yung mask, yan yung kulay ng printed circuit board kapares nitong mga to. Pero, wala na kasi ako nung bare copper lang eh. Picture na lang ganito. Ganyan talaga yan. So kasi, protection yung kulay na yan o solder mask para sa ating copper trace para hindi tayo mano ng oxidation. Okay? Ang grounding natin, okay, sa grounding tayo. Okay, punta tayo dito sa add field zone. Okay, tapos, ayan sana gagawin ko dito. Sa pinuno natin kayo na 5 volt. Pero nagbago isip ko. Okay, dodrawing tayo. Pero pag unang click natin, tatanungin tayo niyan. Alin yung net? Pwedeng no net, 12 volt, 5 volt, tsaka ground. Yung may mga pangalan nating net. Pag no net, wala siyang kukonektisyonan. So, palagi naman, pagka ganito, sa ground tayo. Okay? Ibig sabihin, tong idodrawing natin na to, kahit lagpas sa board, ay lalagyan niya lahat ng ground. Kailangan mo-close natin to. Hindi nag-close. Hindi nag-close. Close natin. Yun. Tapos, ano nangyari? Nagkaroon siya ng parang guwit-guwit na gano'n, no? Ayan, no? Ito yan. Ground siya. Ito yung mga properties niya. Hindi ko alam kung ano yung mga yan. Clearance, 0.5 mm. Minimum width. Okay. Tapos, 3D view muna natin. Wala pa, di ba? Nasa ibabaw nga pala tayo, ah. Dito tayo nag-drawing sa front copper. Para ma-generate yan, right-click lang tayo. Tapos, zone. Fill all zone. O B. Pwede rin natin pindutin yung letter B. Wala pa rin tayo nakita kasi dito sa gilid na to, nandito ako, draw zone outline. Ito, draw zone fills. Ayun siya, pinuno niya na. So, yung board lang ang lalagyan niya. 3D viewer. Ayan, naging kulay dilaw na lahat. So, imbis na yung mas madali ito sa machine, tsaka mas maliit ang error. Imbis na dati, ito lang ititira niya, ito na lang ang tatanggalin niya ng copper trace ngayon. So, mas mabilis ito sa machine. Tsaka mas efficient, syempre. Lahat ng dilaw na yan, may copper yan. Sa front yan. Sa back, wala. So, imagine niyo to, kung ikaw yung machine na magagawa ng board na to, tatanggalin mo lahat ng copper nito, ititira mo lang to. Okay, so mas mahirap. Tsaka pangit. Close natin. Punta tayo sa bottom at dito pa rin tayo sa add field zone. Pipiliin ulit tayo, ground syempre. Pwede yung iba. Mamaya pakita ko sa inyo yung ginawa ko nakaraan. Close ko lang to. Ayan, kulay asol siya, oh. Tapos, kahit hindi pantay, kahit hindi perfect, okay lang. Keyboard shortcut, B ko lang. Yun. Balik tayo sa 3D model. Nandito tayo sa harapan. Punta tayo sa likuran. Ayun na. Ang ganda na, oh. Tapos, nakita niya yung ground. Ito yung ground, oh. Nakakonekta yung mga ground sa kanya. Ground. Ayan, ground yan. Ground yan. Ground yan. Kinonekta niya lahat ng ground. Alin pa ba? Ito ground to. Tsaka tong square na to, ground to. Okay. Ito ground din to. Close natin. Tingnan natin dito sa ating nakakalito na siya ngayon, oh. Kasi meron na tayong zone fill sa ibabaw tsaka sa baba. Pwede nating pindutin tong mata ng bottom para pula lang. Ayan, oh. Yung pula nakaganon lang siya. Sa top yan. Dumaretso siya dito sa ground. Tapos ayan, lahat yan. Pumunta rin siya dito sa ground na to. Tsaka sa ground na yung konektado na lahat. So wala na tayong air wire o yung nahingi pa ng itatrace natin. Ang ganda na. Buo na yan. Tapos, pwede tayong tingnan natin yun sa bottom. Tanggalin natin yung sa top. Ito naman yung ilalim.
So dito sa control natin dito, hindi natin mababaliktad yung board, kaya kulay ang pagbabasihan natin, okay? Tapos kung nalilito kayo, balik nyo lang to, tong draw zone outline. Yun, nawala na siya. Pero nakita nyo tong ground, no? Wala siyang connection, pero hindi na siya nanghihingi. Kaya namin nanghihingi, punta ka dito, ganun. Wala na. Okay? Pwede rin natin tong ibalik. Okay, tanggalin natin to. Ngayon, check design rules checker. Run ERC natin. At meron tayo isang warning, 0. Violation 14. Error to. Thermal relief connection zone incomplete. Okay. Saan yan? Ayun o, ground. Incomplete daw kasi, nasaan na yun? Ito yan, balik natin to. Ayan, incomplete kasi isa lang yung kumapit sa kanya. Tingnan nyo. Ayun din. Ayun din. Ayun din. Ito rin, isa lang yung gumanon sa kanya. Harap, ilalim tsaka ibabaw yan. Tingnan nyo to, walang arrow. Kasi meron siyang ganon, meron siyang ganon. Yun ang hinahanap ng board. Konektado to. Kaya kung makikita natin tong ilan to, 14. Ayan o, parehas lang yun. Ibabaw tsaka ilalim. So bali 7 lang yan. Yun yung 7 ground natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so 7 siya. Ang gagawin natin dyan, hayaan lang natin yan. Kasi ganito gusto niya, gantong connection. Yan. Kaya hindi ko sinone fill to eh. Kasi magiging ganyan din connection nito. Mas maganda yung ginawa natin. No? Ganito, balikan natin tong yung pinaprint ko nung nakaraan. Ito siya. Nakita nyo dito, meron akong 2 zone fill. Ito. Itong square na to. Wala tayong properties dito eh. Letter E ko lang. No net siya. Wala siyang connection. Ito isa, tingnan nyo, bengkong pa. 2, hinati ko sila. Itong isang to ay letter E natin. 12 volt siya. So, ang isa zone fill niya yung 12 volt. Kaya, pag titingnan natin yan, nasa ibabaw to, ayun siya, 12 volt. Nakaka-X din yung 12 volt. Pero yung ground, sa ilalim lang yun. So, may mga layers dito. Tanggalin natin yung ibabaw. O, ayan o. Wala. Pero pag binuksan natin ibabaw, yung ilalim, yung ibabaw may connection sa 12 volt. So, ginawa ko yan nung nakaraan. Ito, pati ito, 12 volt. Doon na siya, nakarekta na siya. Hindi siya. Kaya yung ground dito, dahil SM dito, nasa ibabaw lang, tumakbo siya sa ground. Kasi ang ground pin nito, yung nasa ilalim. Ito, itong kulay asul na to. Letter E. Letter E pa noon eh, sa 7.0, ayan o, ground siya. So, itong ibabaw, pinalagyan ko lang, pero no net siya. Ibig sabihin, wala siyang kinonekta dyan kahit isa. Tapos, pag chinek natin yung ERC nito, o DRC nito, meron siyang 7 error. Ba't dito 7 lang? Pero dalawa-dalawa rin yung bilang, oh. Ayun din yun. Kung ano yung error natin ngayon sa ginagawa natin, yun din, oh. Yung mga pads na yun. Kasi nga, hinahanapan niya parang nakakontian siya sa connection na isa lang. Pero pagdating dito sa dulo, ayan o, wala rin siyang reklamo. Wala tayong magagawa dyan kasi connector to eh, given na yan eh. So katanggap-tanggap naman yan, sa setting lang natin ng rules talaga. Pero ayan na natin, pwede naman natin baliwalay yan eh. Pinaprint ko yan ng ganyan yan, okay? So okay na tong ating board, pero lagyan natin ng konting arte, tanggalin muna natin tong ating zone fill. Sa view lang yon. View lang to pag tinatanggal natin to, okay? So dito maglagay tayo ng text. Tapos text tayo ng ano ba yung susulat natin dito? Yung marking natin syempre GND. Nasa front copper layer tayo. Ibig sabihin to copper to. Kulay pula siya oh. Tingnan natin sa ating board design. Wala. Wala talaga. Saan nagpunta yun? Wala siya kasi hindi tayo nag-zone fill. Shortcut letter B. Ayun o. Tinanggalan niya ng copper yun. Pag binalik natin sa 3, sa 3D model, ayun siya.
ground. Pero ito ay matatakpan to ng through hole. Pero hindi ko naman balak lagyan ng connector na to. Ihihinan ko lang diretso dito sa mga butas niya. Pero hindi naman dapat dyan ang marking natin. So, lipat natin siya sa front silk screen. Ayun, nakaking kulay puti na. Tapos, sound fill ulit natin. Letter B. Letter B. Hindi siya nagbago. Ba't napunta sa bottom? B natin. Ayun. Nawala na. 3D model. Ayun. Mas maganda yung silk screen. Kasi yung silk screen, yan yung mga kulay puti sa ating board. Pwede nating piliin yan sa board design natin. Sa board house natin. Kapares nito. Kulay puti. Ang silk screen niya ay itim. Dahil tong mask niya ay kulay puti. Okay? So, pwede natin piliin yan pag mag-check out na tayo kay PCBWay. Mamaya tingnan natin yan. So, mas maganda na sa front silk screen lang tayo. Pwede natin itong i-move. Hinang ko lang ang control sa keyboard ko para pino. Yan. Ground. Pwede natin itong control D. Yun. GND ulit. Kahit hindi pantayan. Tapos, control D ulit. Dito. Palitan natin to. Gawin nating 12 volt. Okay, control D. 12 volt. Balik tayo sa text. Lipat natin to sa... Pwede tayong dito pa lang pala. Nandito kasi tayo sa front cover layer eh. Pwede tayo dito sa front silk screen na. Para pag pindot natin itong text, diretso na siya doon. Okay. Pwede nga pala natin baguhin yung font ha. Tsaka yung width, yung height, yung thickness. Okay. Standard ko na lang to. Uy. Tapos, isa-select ko tong mga to. Right click. Para maayos naman, align distribute. Kahit sa align top. White tsaka red kasi yun yung kulay ng wire na. Kasi yun yung kulay na ginamit ko. White tsaka red. Kaya yun ang marking ko. Bakit malaki to? Ito maliit. Ang height niya ay 0.8. Ito. Ang height, 1 mm to. So, duplicate natin to. Tapos, lagay lang natin dyan. Lipat natin to sa bottom silk screen. I-mirrored natin. Yun. Yun. Mukhang magulo dito. Pero, pwede natin patayin tong front silk screen dito. Ayun o. Ground siya. Itong mata. Tingnan natin sa 3D model. Ayan. Ground 12 volt, ground 12 volt, white, red. Tapos, pag binaligtad natin, parang hindi pantay ah. Binaligtad natin to. Ayun. Meron siyang ground. Para kabilaan. Okay, lagyan ko lang to lahat. So, dinuplicate ko lang bago binaligtad. Baligtad ko lang. Verify natin sa ating 3D model. Red, white, 12 volt, ground, 12 volt, ground. Perfect. Tapos, dito, maglagay pa tayo ng text dito. Gawin natin tong power. Lakihan natin to. Gawin natin 2. Tapos, palitan natin ng font. Batman Forever. Ayan, laki. Escape. Ulit. Yun. So, ilaw kasi to eh. Sabihin lang natin na power yan. Dito naman, wala naman tayong kailangan ilagay dahil dito, connection natin to eh. Okay. So, tapos na tayo maglagay ng text. Maglalagay naman tayo ng logo. Sa paglalagay natin ng logo, gagamit tayo ng image converter. Double click natin yan. Dito tayo sa load source image. Piliin natin tong PCBWay. At ayan siya. So, ito yung original picture niya. Grayscale.
at black and white. Sa black and white lang tayo. Tapos yung check niya dito sa baba, oh. Adjust natin to konti, yung black and white threshold. Yan ang gusto ko. Tapos, ang sukat nga pala natin ay 84.7 by 29.1. Check pala natin sa ating, dito ko siya balak ilagay eh. Pwede tayong sumukat dito. Sukatin natin tong measuring tools natin. Siguro mga 12 mm lang, masyadong malaki yun. 12 by 6. Okay. Palitan natin to. 12 by 4, okay. Gawin natin 15 by 5 pwede. Footprint tayo. Footprint KiCad model. Export to clipboard natin dito. At nasa front silk screen tayo. Control B. So, ayan na. Ang ating PCBWay. Tapos, ayun o, meron siyang G. Ano ba itong G na to? Tanggalin natin yung visible. Yun. Ang logo ni PCBWay. Lipat tayo sa bottom silk screen at right click, paste. Ang G niya ay, tanggalin natin yung visible. Ayan. Sa PCBWay. Ba't itong isang to? Sa front siya o. Ba't ganun? Teka, check muna natin ang ating model. Tama naman oh. Ang ganda naman eh. May power tayo dito. Ang ganda na oh. Itong isang to, right click, change side flip, or letter F. Boom. Ayun. Dito tayo sa likuran nito. 3D model. Ayun siya. Pwede rin natin ilipat dito sa side na to. Para baliktaran sila doon. Yun. Yun. Ganda. Nga pala, yung unang design ko sa KiCad, ito. Meron akong KiCad na nilagay dyan. Pwede rin tayong ito yung isang part ng pag in-export to clipboard natin, magsasave tayo. Tapos, pwede natin siya dito ilagay sa add part. Tapos, search natin dito, logo. Ayan yung mga logo built-in kay KiCad. Ito yung sample nila. Ayan o. Design with KiCad. Ito yung ginawa ko. Meron sukat yan. Ayan o, logo 12mm. Ang ginamit ko noon yung design with KiCad. Ito. Dito tayo sa 6mm silk screen. Okay. Ayan o. Pwede natin siya ilagay dito. Pero wala tayong pwesto dito eh. I-right click natin at change flip side. Lagay natin yan dito sa side na to. Walang ano dito eh. Walang nasa ilalim yan. Kung hindi ako nagkakamali. 3D model. Ayun siya. Design with KiCad. Taas lang natin konti para hindi malapit sa butas. Ganda na oh. Taas natin konti. Yan. So, ang ginagawa ko pagka ganito, isang galaw. Check. Para sigurado. So, yun. Pwede pa tayong maglagay pala ng text dito. Ang palagi kong ginagamit, bottom silk screen. Lagay natin dito. Ayun. Piso Wi-Fi custom board. Malit, no? Pwede natin lakayan ng konti. Ito yan. Yung nating 1, 1. Tapos, adjust mo konti dito. Yan. Sa ilalim yan. Tapos, sa ibabaw, syempre. Pero, isa pa palang text sa ilalim. Nilalagyan ko palagi ng date. So, November, petya na lang. November 2024. Ito, kalog-log dito eh. Lakayan natin yan. 1, 1. Tapos, pwede natin baguhin yung font. Alt 3 natin. Power, PCBWay. Pag binaligtad natin, so, Piso Wi-Fi custom board, November 2024. Pwede natin uso dito. Pero okay lang yan kasi, ano to eh, itatrace muna yan, yung copper natin, bubutasin, itatrace bago solder mask na napili natin kulay, bago silk screen ng uling-uli. Lagyan natin ng isa pang arte, dagdagan natin yung ano, meron ako nakita dito ng logo na ano eh, ito, basurahan, pinakamaliit, sakto. Huwag itatapon. Alt 3.
Ayun, huwag itatapon. So yun, ayos na tayo. Pwede na sa akin to. Ito yung nagpapaganda kasi sa board design natin. Siyempre, dito magiging unique yung sarili nating design. Kaya kayo na bahala dyan kung anong gusto nyo. Kung magde-design kayo ng sarili nyong board design, mas maganda talaga may mga ganyan. So gawin na natin tong Gerber file para ma-send natin sa ating board house. Pero bago natin gawin yan, isang ulit tayong design rules check. Run DRC tayo. At 14 pa rin. So ito yung 7 ground natin. At meron tayong 3 warning. Tanggalin natin tong error. Ayun. PCB text, Pinoy electrician on front silk screen. Ayun. Ayun. Power on front silk screen. Warning, thickness, out of range. Bali wala yan. Silk screen lang naman yan eh. Polygon on front silk screen. Ayun. Tumama daw to. Di angat natin konti. Adjust natin konti. Ayan. Run ulit natin. 2 na lang. Ito. Tsaka tong text. Ito. Run. Yung pa rin. Angat natin konti. Yan. Run. Siya pa rin. Power. Tsaka itong Pinoy electrician. Close lang natin yan. Walang problema yan kasi silk screen lang naman yan eh. Pwede natin baliwalain. So kahit ma-damage naman yung silk screen, walang problema. Walang epekto sa performance ng board natin. Pero titignan natin dito, okay naman eh. Ang problema niyan. Kasi sabi niya masyadong maliit yung thickness. Kagaya nito, ang dulo na to. Payat na. Hindi ko sigurado. Pero alam ko yung last na paprint ko, sa silk screen din yung nirereklamo ng DRC. Silk screen lang naman yun. Okay? Tsaka yung mga ground natin. Gawa na natin tong Gerber file. Dito natin gagawin niya. Katabi nitong, save ko muna. Save muna natin. Itong plot. Pag pindot natin plot, itong window na to ang lalabas sa atin. So, wala naman akong binago na dito. Pero pwede tayong mag-check ng output directory. Pili lang tayo. Gagawa ko bagong folder dito. Pipiliin ko lang to. At select folder. Okay, tapos, plot lang natin. Yan o, naglag siya dito. And meron siyang ginawang, yan yung mga ginawa niya. Ayan yung ating, ayan yung destination niya. GKCAD, Piso Wi-Fi. So, dun din sa project folder ko. Okay, pag tinignan natin yan sa project folder natin, ito yung project folder ko. Kasi pag hindi ako gumawa ng itong folder na to, hahalo dito lahat yan. Ayan yan o, yung ginawa natin. Meron tayong 10 item. Pero hindi pa tapos kasi balik tayo dito. Mag-generate drill file pa tayo. Nga pala to, nasa Gerber tayo Gerber lang pipiliin nyo. Tapos generate drill files din tayo. At Gerber X2. Yun lang. Generate drill file. Yun, tapos na. Close natin to. Close natin to. Tingnan natin yung folder natin. Naging 12 siya. Okay. Tapos, select natin lahat yan. Right click. Compress to zip file. Yun. Ito na siya, ang Gerber natin. Ito na ang mariread ng board house natin. Pwede natin yang i-verify dito kay KiCad, Gerber Viewer. Ilalaglag ko lang tong file dito. Skip file, Piso Wi-Fi. Okay. Tika natin itong mga to. So, ayan. May butas tayo. Meron tayong silk screen. Ayan, kita na. Nga pala, yung nag-generate tayo ng Gerber, yung nag-plot tayo, meron diyang, check zone fields before plotting. So, ulit siya. Kasi kagaya kanina, yung ginalaw natin naglagay tayo ng dagdag. Kung nakalimutan natin mag-zone fill,
automatic isa-zone fill niya ulit yan bago siya magawa ng o mag-generate ng Gerber file. Okay. So, ito naman, sa view lang naman itong dalawante. Okay. Punta tayo sa pcbway.com at quote tayo. Orderin na natin to. Quick order tayo. At add Gerber file. Yan. Ito siya sa Gerber. Tapos, ito. So, yun. Nag-load na siya. Naglo-loading. Detected 2 layers. 69 by 48 mm. 100% success. Beautiful. Yan nakalagay, you have updated the file successfully and please check the parameters below. We'll continue to check all the individual layers to make sure that they're correct. So i-check pa naman ng PCBWay yan bago nila i-print. Ang ganda. Dito tayo sa DHL. $24. O yung PCB cost natin ay $5 lang. Ang shipping natin ay $19 dahil DHL. Pumili kaya tayo ng pinakamurang shipping. China Post, $8. Wag na. Pipili lang tayo dito ng, sa quantity palagi ko ginagawang 10. Kasi hindi naman nagbabago yung PCB cost. Pag ginawa natin 10 kumpara sa 5, parehas lang. Tapos, ito yung solder mask natin, yung kulay. Ang wala pa akong kulay ay matte green. Tsaka none. Ito palang, tataas ang natin, ang cost natin pag nagpalit tayo ng kulay. Tsaka hahaba yung build time natin. Naging 3 to 4 days. Naging $38. Matte green. Walang problema sa akin kasi sponsor tayo ng PCBWay. Sa normal na buhay, green lang ako. Pero pag ni-red natin, $5 din pala ang red. Yellow. Okay, blue. $5 din. Pero, umaba yung build time natin Pag green lang, 24 hours lang. Bago within 3 days, madedeliver na ng DHL. White. Hindi nagbago ang presyo ng white. I love it. Black. Okay. Purple. Ayun, tumaas na pagdating sa purple, sa black. So, itong green, red, yellow, blue, white, black ay normal lang siguro na. Dati green lang ang pinakamababa Ngayon pati red, yellow, blue. Ang ganda. Matte black, purple, mga kakaiba na to Special na to Pero dito ako sa matte green. Kasi sa mga napaprint ko na, wala pa ako nito Para gusto ko lang makita, matesting. Tapos ito yung silk screen natin. White, pwede natin gawing black. Magbabago rin presyo. Hindi. Ayaw ng black. Yellow. Pwede yellow, but anong black? Okay, white na lang. Gandang white. Tapos, wala na akong ginagalaw dito. At, orderin na natin to. Save to cart. Make sure your files don't contain any of the following. So, mga regulation to. Agree. $38 ang inabot ko. Kasama na shipping dito. Ay, hindi pa kasama shipping dito. $60 kasama shipping. No problem. Antayin na lang natin to. So yan, ganoon lang kasimple. Ang nakatatlong part na tayo. Hindi ko na aantayin na i-deliver ni PCBWay. Para hindi na tayo maba. Sa susunod na video na lang natin assemblein at testingin. Madali lang naman yan. Talagyan na natin ang panya. Alright. So ngayon hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan guys sa video na to. So, umabot na tayo ng 3 part. Yung huli, testingin na lang natin yung ating design. Pero simpleng design lang yan, pero kakaiba ang forma.